Yo, what's up guys? Meron tayong mga minor free agency moves. Kukunin ng San Antonio Spurs ang former Indiana Pacers guard na si Tylon Peter. He was drafted 54th pick overall noong 2025 and nakapaglaro ng 38 games sa Pacers, averaging 4.5 points sa loob ng 13 minutes per game. Naging crowded kasi yung Pacers dahil na rin sa pagbabalik ni Tyrese Haliburton. Kumbaga, naging feeder lang siya last season and tiningnan kung magiging okay. Yung shooting metrics niya kasi is underwhelming, hitting just 32.8% from the 3-point range. Pero kasi, nung college siya, hindi naman siya ganyan eh. 45% nga ito sa 3-point distance noong senior year niya. And yung Spurs kasi is may kakayahan sila para lumabas yung upside mo sa perimeter dahil sa gravity ni Wemby sa ilalim. So, hoping din ang team na maganda yung ipakita niya sa preseason. 24 years old and low risk pero meron kasi siyang high upside talaga na nakita ng Spurs. Pag nag-elevate yung kanyang perimeter consistency at yung kanyang defense, malaking help to para sa Spurs. Next, nagpapalalim ng backcourt ang Washington Wizards. They will sign Alondes Williams. Naging proven player nga ito sa G League level kung saan nakukuha niya ang All-NBA G League First Team Award last season, averaging 22.5 points, 5.5 rebounds, and 4.2 assists per game. Is a steal para sa Wizards. Nandyan yung kanyang driving ability, pwede rin siyang maging secondary playmaker, kaya yung ganyang playstyle is magta-translate talaga sa NBA level. Nakapaglaro na rin siya dito sa Wizards kahit papaano. Last February, napakita yung kanyang offensive potential. Mayroon siyang laro na may 25 points, 10 rebounds, 4 assists kontra sa Indiana Pacers off the bench. Paano pa kaya pa nagkaroon siya ng real NBA minutes, diba? Nasa kanya na rin yung advantage kasi medyo naging familiar na siya sa franchise. Ang laking tulong nito kina Trae Young para mabawasan yung load niya sa offense. Next, gumagawa ng action ang agent ni Kevin Love. Susunod nga ito kay LeBron James sa Philadelphia 76ers. Ganyan talaga pag mga pa-retire na sasama sa merong personal relationship at syempre yung may chance to win an NBA title. Pero kahit gumagawa ng move ang kampo ni Kevin Love is medyo mahirap sa ngayon. Ang 76ers kasi is merong financial problem at hindi sila pwedeng mag-sign ng mabilisan. Ang natitira nilang pampasahod ngayon ay 1.83 million. Samantalang ang standard veteran minimum contract is 2.45 million. So, kung gusto din talaga ng 76ers, is kailangan nilang mag-waive ng players tulad ni Jabari Walker na medyo nag-aalangan yung franchise kasi nagpakita nga ito ng potential last season tsaka naging rotational piece sa franchise. Yung last season ni Kevin Love is masasabi natin nagde-decline na talaga eh. Pero ang habol din ng mga team sa kanya is yung kanyang locker room leadership at yung floor spacing pag pinasok din siya sa loob. So, sino kaya yung masusunod? Ang front office ng 76ers na equip lang si Walker or pag nagsalita na si GM sa franchise. So, remember, sayang din niyang si Walker para lang sa pa-retire na player. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.